Magandang araw po sa lahat at ang tatalakayin naman po natin sa araw na ito ay ang tanong na bakit namatay si Jesus. Ngayon, napaka-importante po nito, itong tatalakayin po natin ngayong araw na ito. Ngayon, tingnan po natin kung ano po yung sagot po ng Biblia tungkol po rito. Bakit namatay si Jesus? Namatay po si Jesus upang mapatawad ang mga kasalanan ng mga tao o yung mga kasalanan natin at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayon po yan sa Roma 6:23. Kung babasahin po natin kung ano yung binabanggit po sa Roma, Kabanata 6, talata 23, dahil ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan, pero ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ayan, maliwanag po ang binabanggit po dyan sa Roma 6:23. At dito naman po sa Epeso, Kabanata 1, talata 7, ang sabi dito, ito po yung ating mababasa. Ayon sa kasaganaan ng walang kapantay na kabaitan ng Diyos, na ilaan ang pantubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak at nabuksan ang daan para mapalaya tayo. Oo, napatawad ang ating mga kasalanan. Yan po yung binabanggit sa Epeso, Kabanata 1, talata 7. Dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus ay napatawad ang ating mga kasalanan. Sabi nga dyan ay nabuksan ang daan para mapalaya tayo. Napatawad ang ating mga kasalanan. Dahil po yan sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Kaya pinatunayan din ng kamatayan ni Hesus na maaaring manatiling tapat sa Diyos ang isang tao kahit sa harap ng pinakamatinding pagsubok. Ayon po yan sa Hebreo, Kabanata 4, talata 15. Kung babasahin po natin, ganito po yung ating mababasa. Dahil nauunawaan ng ating mataas na saserdote, ang binabanggit po ng mataas na saserdote dito ang Panginoong Hesus. Dahil nauunawaan ng ating mataas na saserdote ang mga kahinaan natin at sinubok siya sa lahat ng bagay gaya natin, pero walang kasalanan. Yan, walang kasalanan ang Panginoong Hesus. Yan, kaya sabi diyan na pinatunayan din ng kamatayan ni Hesus na maaaring manatiling tapat sa Diyos ang isang tao kahit sa harap ng pinakamatinding pagsubok. Kaya pag-isipan natin po ito kung paanong ang kamatayan ng isang tao ay maaaring magdulot ng maraming pakinabang. Yan, ang tinutukoy po dito yung kamatayan po ng Panginoong Hesus. Sabi diyan ang kamatayan ng isang tao. Yung una po, ano pong maaaring magdulot? Sabi nga dito, maaaring magdulot ng maraming pakinabang. Yung una pong pakinabang ay namatay si Jesus para mapatawad ang mga kasalanan natin. Yan po ay binabanggit po sa Kolosas, Kabanata 1, talata 14. Kung babasahin po natin, sabi diyan na nagsilbing pantubos para mapalaya tayo, para mapatawad ang mga kasalanan natin. Ayan, ulitin ko po. Sabi sa Kolosas, Kabanata 1, talata 14, na nagsilbing pantubos para mapalaya tayo, para mapatawad ang mga kasalanan natin. Ayan. Kaya, ang unang tao, si Adan, ay nilalang na perpekto at walang kasalanan. Pero, si Adan, pinili niyang sumuway sa utos ng Diyos. Napakalaki ng naging epekto ng pagsuway o kasalanan ni Adan sa lahat ng kanyang inapo. Ipinaliwanag ito ng Biblia. Sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Yan, ayon po yan sa Roma 5:19. Roma, Kabanata 5, talata 19. Na sa pagsuway ng isang tao, marami ang naging makasalanan. Nabanggit dito yung pagsuway po ni Adan. Nung hindi niya sundin ang utos ng Diyos, hindi niya sinunod, kundi sinuway po niya. Kaya
si Jesus, perpekto rin si Jesus. Pero hindi siya kailanman nagkasala. Yan. Kaya naman maaari siyang maging handog na pambayad sala para sa mga kasalanan natin. Dahil perpektong buhay, yung naiwala, perpekto rin yung tumubos. Di po ba? Yan. Kaya sabi diyan, perpekto rin si Jesus, pero hindi siya kailanman nagkasala. Yan. Samantalang si Adan, nagkasala po siya. Kaya si Jesus yung handog na pambayad sala para sa mga kasalanan natin. Dahil perpekto rin siya, na gaya ni Adan. Kung babasahin po natin yung binabanggit po sa unang 1, Kabanata 2, Talata 2, ganito po yung ating mababasa. At siya ay pampalubag loob na handog para sa mga kasalanan natin, pero hindi lang para sa atin, kundi para din sa buong sangkatauhan. Ayan. Kaya yung pambayad sala para sa mga kasalanan ay para sa ating lahat po yun, para sa sangkatauhan. Kaya nagdulot ng kasalanan sa pamilya ng tao ang pagsuway ni Adan. Pero inalis ng kamatayan ni Jesus ang mantsa ng kasalanan mula sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ayun. Kaya naalis lang yung inalis ng kamatayan ni Jesus ang mantsa ng kasalanan mula po sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Mula lang po sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Yan yung binabanggit ng Biblia. Kaya sa ibang pananalita, ipinagbili ni Adan, o sa diwa, ipinagbili ni Adan ang sangkatauhan sa kasalanan. Pero tinubos ito ni Jesus sa pamamagitan ng kusang loob na pagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya ang naging resulta, bilang resulta, kung magkasala ang sinuman, may katulong tayo na kasama ng Ama. Ito ay walang iba kundi ang matuwid na si Jesucristo. Ayan po yung mababasa natin sa unang 1, Kabanata 2, Talata 1. Babasahin po natin. Unang 1, Kabanata 2, Talata 1. Sabi dito, mahal kong mga anak, sumulat ako sa inyo tungkol sa mga bagay na ito para hindi kayo magkasala. Pero kung magkasala ang sinuman, may katulong tayo na kasama ng Ama, ang matuwid na si Jesucristo. Yan, liwanag po. Kaya yung una po, yung binanggit natin kanina, na namatay si Jesus para mapatawad ang mga kasalanan natin. Ayon po yan sa Kolosas, Kabanata 1, Talata 14. Yung ikalawa naman po, namatay si Jesus para ang bawat isa na nananampalataya sa Kanya ay hindi mapuksa, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon po yan sa 1, Kabanata 3, Talata 16. Si Adan po ay nilalang para mabuhay magpakailanman. Pero namatay siya bilang parusa sa kanyang pagkakasala. Kaya sa pamamagitan ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Yan, ulitin po natin. Sa pamamagitan po ni Adan, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan. At dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Ayon po yan sa Roma, Kabanata 5, Talata 12. Kung babasahin po natin, ganito po yung ating mababasa. Kaya sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, at dahil sa kasalanan ay pumasok ang kamatayan. Kaya naman ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil silang lahat ay nagkasala. Yan po yung naipamana sa atin ni Adan mula nung magkasala siya. Yan. Tayong lahat ay nagkasala dahil sa kasalanan ni Adan. Kaya sa kabaligtaran, inalis ng kamatayan ni Jesus hindi lang ang mantsa ng kasalanan, kundi pati ang sentensyang kamatayan para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya.
Ganito ang paliwanag po ng Biblia. Kung paanong naghari ang kasalanan kasama ng kamatayan, makakapaghari din ang walang kapantay na kabaitan ng may katwiran at mabubuksan ang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ayon po yan sa Roma, Kabanata 5, talata 20-21. Kung babasahin po natin yung Roma, Kabanata 5, talata 21, ganito po yung ating mababasa. Bakit? Para kung paanong naghari ang kasalanan kasama ng kamatayan, makapaghari din ang walang kapantay na kabaitan ng may katwiran at mabuksan ang daan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Ayan. Kaya limitado pa rin po ang haba ng buhay ng tao sa ngayon. Pero nangangako ang Diyos na pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan ang mga taong matuwid at bubuhayin niyang muli ang mga patay upang sila rin ay makinabang sa sakripisyong kamatayan ni Jesus. Ayon po yan sa Awit, Kabanata 37, talata 29. Kung babasahin po natin, ang sabi, ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Ayan. Kaya wala pong katotohanan na kapag namatay ay pupunta sa langit. Dahil hindi po nilayon ng Diyos na ang tao ay tumira sa langit. Dahil ang purpose po, kaya po nilalang ng Diyos ang mga tao ay para manirahan dito sa lupa, hindi para manirahan sa langit. Kasi kung yun po ang purpose ng Diyos, dapat diniretso na lang sa langit. Bakit kailangan pang mamatay ng tao bago pumunta sa langit? Naghihirap pa yan tao, nagkakasakit pa. Di dapat. Di sa langit na lang dapat. Dumiretso ang tao, hindi na dapat nilalang ng Diyos ang lupa, di po ba? Kaya yung mga turo po na sinasabi na ang tao kapag namatay pupunta sa langit ay wala pong katotohanan yan. Gaya nga po binasa po natin sa Awit 37:29 na ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman. Nilalang ang tao para tirhan ng lupa, hindi para tumira sa langit. Kasi nung hindi pa nagkakasala si Adan at saka si Eva, inutusan ng Diyos na punuin nila ang lupa. Hindi sinabing punuin ng langit. Di ba na maliwanag po yun eh. Ngayon, basahin din po natin yung binabanggit po sa 1 Korinto, Kabanata 15, talata 22. Ganito po yung ating mababasa. Kung kay Adan ang lahat ay namamatay, kay Kristo naman ang lahat ay bubuhayin. Yan, napakaliwanag po ng sinasabi po ng Biblia. Sino pong bubuhayin kung ang mga tao palang namatay ay pumunta na sa langit? Di po ba? Kaya maliwanag po, wag po nating pilipitin ang turo ng Biblia. Maliwanag po yung sinasabi po ng Biblia. Ayan, kaya po yung pangatlo po na babanggitin po natin dito na yung maaring magdulot ng maraming pakinabang sa atin. Yung una po kasi binanggit po natin na namatay si Jesus para mapatawad ang mga kasalanan natin. Tapos yung pangalawa, namatay si Jesus para ang bawat isa na nananampalataya sa Kanya ay hindi mapuksa kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung pangatlo po, si Jesus ay naging masunurin hanggang kamatayan. Sa gayon ay pinatunayan niya na maaaring maging tapat sa Diyos ang isang tao sa ilalim ng anumang pagsubok. Ayon po yan sa Pilipos, Kabanata 2, talata 8. Kung babasahin po natin yung Pilipos, Kabanata 2, talata 8, ganito po yung ating mababasa. Higit pa riyan, nang ipanganak siya bilang tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, kamatayan sa pahirapang tulos. Ayan, kaya kahit perpekto ang isip at katawan ni Adan, sinuway niya ang Diyos dahil naging makasarili siya at ninasa niya ang isang bagay na hindi para sa kanya. Ayan po ay mababasa natin sa Genesis, Kabanata 2, talata 16
at 17 at Kabanata 3 at 6. Kaya nang maglaon, ipinahiwatig ng pangunahing kaaway ng Diyos, si Satanas, na sumusunod lang ang mga tao sa Diyos para sa pansariling pakinabang. At hindi sila susunod lalo na kung nanganganib ang kanilang buhay. Ayon po yan sa Job, Kabanata 2, Talata 4. Pero ang perpektong taong si Jesus ay naging masunurin sa Diyos at nanatiling tapat sa Kanya. Kaya ito isa pong malakas na sampal po ito kay Satanas. Kahit kinailangan niyang dumanas ng kahiyaya at napakasakit na kamatayan, ayon po yan sa Hebreo, Kabanata 7, Talata 26, ay lubusan nitong nilutas ang isyo na maaaring manatiling tapat sa Diyos ang tao sa ilalim ng anumang pagsubok. Ayan, yan po yung pinatunayan po ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. Maaaring manatiling tapat sa Diyos ang tao sa ilalim ng anumang pagsubok. Ayan. Sana po naliwanagan po kayo sa ating talakayan po ngayon na bakit namatay po si Jesus. Ayan. Muli po, patuloy po sana kayong sumubaybay po dito po sa ating talakayan. Nang sa gayon ay gaya nga po ng lagi po nating sinasabi na ang katotohanan po ang magpapalaya po sa ating lahat. Lalo na po kung yung alam po natin ay yung turong kasinungalingan. Dito po tayo sa katotohanan, yung galing po sa Biblia. Ayan, maraming salamat po muli at magandang araw po sa inyong lahat.